Ito na po, ang pangalawa naming bisita ay nako, Maginoo, engineer at mahusay na mayor from Cabiao, Nueva Ecija. Palakpakan natin. Yes, Mayor RBR Ramil Romero. Mayor, kamusta po kayo? Basta po kayo dyan. Magandang hapon po. Mayor, ano ba ang mga bago natin? Ay, ganda-ganda. Ang ganda nga. Yes, we're the first. Talagang paunlad na paunlad ang Cabiao. Balitaan niyo po kayo, Mayor, sa mga proyekto niyo po ngayon dyan. Kaya sa ngayon po, ang pinoprograma natin, yung pabahay. No? Yeah. Kasi po, yung marami pa po tayong mga ISF dito eh. Yes. So kahapon po, in-invite ko yung pag-ibig fund para po makahiram kami ng pera para sa 500 na bahay. No? Wow. Opo. Yung po kasi, pamimigay po natin ng libre sa mga nakatira sa mga ilog, tabing ilog, tabing irrigation, sa mga tabing sapa, yung po mga naka-squat po dito. Kasi po, sinusundan po sana natin yung programa ni Presidente, yung sa DSUD, no? Yes. Alam po, base doon sa pakikipag-usap namin sa DSUD, ay magkakaroon po ng at least 3,500 peso, no, na monthly payment. Payment, Opo. yes. Para po maka-avail tayo ng isang bahay galing po ng DSUD. Yes. And also the Pag-ibig Fund. So pinag-aaralan po namin dito together with Sangguniang Bayan, no, na kung kami ay kukuha, mag-a-avail ng DSUD at magbabayad yung ating mga kababayan, especially yung mga informal settler natin. Yes. Palagay ko po hindi makakaya yung 3,500. No? Alam niyo naman po kasi, Kuya, probinsya to eh. Yes po. Medyo hindi ganun karami yung trabaho, especially pag hindi panahon ng pag-aani natin ng palay. No? Kaya sa tingin ko, hindi kaya yung 3,500. So kaya kami, ipinal ko to at dinulog ko sa sanggunian. Nabigyan ako ng authority, no, para makakuha tayo ng halaga, ng tamang halaga para makapagpagawa tayo ng 500 na bahay na ipamimigay natin ng libre, no, walang babayaran yung mga tao. Wala, di 5. Kita, wala po itong babayaran. Ha? Ang magbabayad po nito ay lokal na pamahalaan ng Cabiao. Yung po ating tinatawag na 20% development fund. Yes. Doon po natin kukunin ito. No? Maganda po ang design, no, ng gobyerno pagdating sa pera. At ako'y naniniwala na sapat yung mga perang nakalaan sa bawat munisipyo para makapag-provide po tayo ng ganitong mga programa. Kaya dito po sa Cabiao, ang ambulansya namin ito, 30. Lahat ng barangay meron. Lahat ng barangay, Opo. 30 barangay. Opo, Kuya. Yes. Mga ilan sila, Mayor? Marami. Bawat barangay, no? Meron po kaming 23 barangay, pati po yung sitio, binigyan po namin ng isa. So ang bali po ang ambulansya namin ito, 24. Plus may 6 kami sa LGU. No? Para kung yung mga tao, kagalit yung kapitan, dito nangihiram sa munisipyo. Alam nyo naman, kumisan hindi magkakasundo. Oo nga. Pag ayaw mangiram kuya sa barangay, automatic, ang RHU at ang LGU, meron kaming tigatlo na pwede siyang mamili. Kaya lang, ang nangyayari, maraming nangihiram sa munisipyo at RHU. Yes. Kasi pag dito sa atin, libre yung diesel. kaya mas marami ang nangihiram sa LGU. Yes. At ganoon din po, kuya, pagdating sa health naman, nagtayo po tayo dito ng dialysis center. Dito po yung dialysis center 100% free, pati yung mga miscellaneous, no, ang nagbabayad LGU Cabiao. Narinig So, yan nyo po yung yung mga- 100% free. Opo, Yes, 100% I'm sorry. free yan, no? Ibang Cabiao, yes. I Opo. saw it. Yes. Yan po yung mga programa natin sa ngayon at sa susunod na taon. Before po nakababa si Presidente Duterte, ay napa-approve po natin yung PUP branch, no? Meron na po PUP branch ang Cabiao ngayon. At ang alam ko po, base sa presidente ng PUP, kay President Musni, ay magkakaroon po tayo ng malaking halaga na allocation from DBM
na makapagpapagawa po tayo dito ng mga panibagong building, no? Magkakaroon po tayo dito ng mga panibagong course, especially po engineering course, no? Meron na po tayo dito ng DepEd, yung education. Yes. Marami na pong kurso, no? At ipinopost po natin magkaroon ng mga masteral. Para po yung mga kababayan natin dito sa 4th District, hindi na po kuya pupunta ng Maynila, no? Halito na yung PUP sa Cabiao. Yun. Kami naman po sa LGU Tita Cory, nag-set aside po kami ng another 8 million pambili ng 1 hektare lupa, no? Na malapit sa bayan. I-donate naman namin sa PUP National para meron silang lalagyan dito ng kanilang eskwelahan, no? Para magsiguradong matuloy na po yung eskwelahan. Kaya nga kami naman ngayon nag-hahanap kami ng investor para doon sa mga solar panel, kuya, solar farm. Yes. Manawagan po kayo kasi maraming nanonood, nakikinig sa atin. This is your chance, Mayor Ramil. Opo. Sa mga investor po, talagang kami po ay nananawagan sa inyo na sana makita nyo po ang kagandahan ng bayan ng Cabiao, no? At kami naman dito, kami mga nanunungkulan dito, tita, hindi kami nanghihingi ng kahit magkano. Basta dito, mag-invest lang kayo. Pwede pa kami magbigay ng yung tax holiday, no? Ang habol lang namin dito, pagkaroon po ng hanap buhay yung aming mga kababayan, no? Yun lang mabigyan natin, Kuya Emer, ng hanap buhay yung mga kababayan natin sa Cabiao. Yes. Maiahon natin sa kahirapan. Napakasarap na po sa isang nanunungkulan, no? Saludo po ako sa inyo, Mayor Ramil. Maraming po salamat, no? At kami nga po, napakabuti rin po ng aming congressman, no? Very supportive sa amin dito. And also our governor, no? Talagang saludo rin po kami sa aming gobernador. Actually po dito, kuya, pinupost ko nga po, no? Yung SANIA, yung magkaroon po. Paliwanag niya, ang ganda niyang project. Alam mo kuya, meron kami dito kasi flood control. Hindi naman po nagagamit to the whole year round, no? Ayaw naman natin magamit kasi nga, pag napuno ito, automatic may baha. So ang hinaano po namin sa NIA, ito ay gawin na lang water impounding, no? Water impounding facilities. Kaya po namin mag-impound ng tubig dito for more than 16 million cubic of water, no? Oh, dami na. Ito po kuya ay enough, no, to supply the 7,000 hectares of rice land doon sa other side ng Cabiao na talaga namang nangangailangan ng tubig the whole year round. Yes. Kaya pagka po natuloy itong flood control, water impounding facilities at saka po yung aming nabaulig, gagawing water impounding facilities din, kaya po niya mag-cater ng at least mga 9,000 hectares ng bayan ng Cabiao sa palay. At kinocompute ko po ito, kaya po namin umani ng 3 beses sa isang taon. Wow. Opo, kaya po namin mag-produce ng mga at least 126,000 metric tons of palay. Na if we convert to rice, no, mga 76 to 80,000 metric tons, kaya po namin pakainin ng buong Pilipinas na 3 hanggang 4 na araw. Yung kuya. Partner Emer, walang rice shortage dahil sa Nueva Ecija. Kaya kung marinig po ni Presidente yung aming mga paglalambing dito sa Cabiao na magkaroon kami ng water impounding facilities kay Admin Guillen, mabigyan po ng pagkakataon ng bayan ng Cabiao ng magpagpagay ng 2 water impounding facilities. Yung pong allocation ng tubig ng Cabiao para sa palay ay hindi na po namin kailangan. Pwede na po dalhin ng San Aldefonso, San Rafael, pwede gamitin sa Gapan, San Leonardo, at kami po sa Cabiao baka makapag-share ba kami ng tubig papunta ng San Isidro, papunta ng Tandaba, papunta po ng Arayat, no? Dahil malaki po yung magiging water impounding facilities. Kaya ito po, Kuya Emer, dinala ko na po ito kay Administrator Guillen. Yes, sir. Ito na po kami ng mga parcel na pag-uusap. Ganun din po sa provincial office ng NIA. Hopefully po, ma-approve po ito. At kami po ay umaasa, no, na yung pangkabuhayan ng Tiga Cabiao sa tulong ng water impounding facilities, mabubuhay po ng maayos lahat ng magsasaka rito sa bayan ng Cabiao. Alam naman po natin, Tita Cory, marami nang umaatras sa palay, no? Unang-una, magtatanim ka. Pag kailangan mo ng tubig, wala. Matotombro. Ngayon, may tubig. Ang mangyayari naman, mababa yung presyo ng palay. Kaya po karamihan nagbebenta na po ng buke.
Pero sa tulong po ng water impounding facilities na to, ang mga magsasaka po ay gaganahan uling mag-bukid kasi aanin ng 3 beses sa isang taon. No? Galing. Dito po sa bayan ng Cagayan. Kaya kuya, tulungan nyo kami. Kita ko rin, yes. tulungan mo kami manalangin na Yes. ma-approve po ito. Yes. Yung aming kasama Asahan nyo kami po. Thank Paano you very pa much kami po. makakatulong sa inyo? Eh siguro po, tulungan nyo kaming manalangin kay Presidente na sana ay mapagbigyan nitong aming pakiusap, no? Na Opo. magkaroon po talaga dito sa Cabiao ng water impounding facilities. At yung water impounding facilities po, dinesign ko po ito na yung dulo niya ay nakakonect sa Pampanga River. Yun. Na pwede po Tama. tayong maglagay ng hydropower plant para Tama. mag-produce ng kuryente. At Yes. para po yung kuryente ng Cabiao from 16 pesos, baka maging 10 pesos na lang po. Yun. Dahil hindi nadadaan sa national grid. At ang isang maganda po dito, kuya, Yes. ito pong water impounding, mga almost 220 hectares po ito. Kaya ano po namin, kung sakaling ito yung matutuloy, yung 220 hectares, ito-donate namin sa 220 families para for every family, pagkakaroon sila ng 1 hectare na palaisdaan, no? Doon sa Tama. water impounding facilities. At Yes. yung dalawang dike po, yung dalawang dike sa pagitan ng water impounding facilities, gusto namin sana i-convert to a tourism area ng Yes. mga kubo-kubo na may Yes. palaistaan, mapipilpil Tama. ka dyan, yung harvestin mo, iihaw dun sa restaurant, magkakaroon pa po ng hanap buhay lahat ng nasa gilid ng water impounding facilities natin. Sa totoo lang kuya, yung ibabaw ng water impounding, pwede pa natin lagyan ng solar farm, no? Yung Yes. yung floating solar. Pwede pa natin lagyan yan. Opo. Kaya pa niya mag-cater ng mga 200 megawatts, no? Malaki Yes. pa ang mga magagamit. Mayor, meron akong kaibigan na talagang ang ginagawa niya ay solar and also for Opo. socialized housing. Kaya dapat i-connect ko kayong dalawa. Sige po, tita. Yes. We are Opo. open. Yes. Opo. Opo, at ako naman po, it's bibigay ko, alam naman po ni Kuya Emer yung number ko, pakihingi na lang po, tita. At Yes si po. Kuya Emer, tumutulong sa amin dito sa Nueva Ecija yan. Mahal na mahal niya ang Nueva Ecija. Mahal na mahal niya. Opo. At yes, Miss Cory, kasi po, kaya ganyan po, ay batang Quiapo rin si Mayor. Fingernet, nandun yan. At nakita niya yung hirap ng mga, kaya ang puso niya doon sa mahihirap, alam niya, nakita niya yung mga wala makain, di ba, Mayor? Yung, Oo, Kuya Emer, sa totoo lang ha, Tita Cory. Oo. Ako sana mananawagan ako kay Presidente. Yes. Sige. Alam mo, ang panawagan ko sana sa kanya, total malaki naman ang pondo ng DPWH. No? Kung yung Wala pera ng problem. DPWH all over the Philippines, Hmm. bigyan ng instruction ng lahat ng distrito na yung pera para sa expansion ng karsada, para sa rehabilitation, ipagawa muna ng pabahay for free sa mga tao. Tama. Siguro po, for the next 2 years, wala na Yes. po tayong informal settler. Wala nang matutulog po sa gilid ng karsada. Yun po ang aking pakiusap, sa totoo lang. No, kaya mag-usap na kayo ni Secretary Acusar. Pwede po, tita. Tayo naman Yeah. po talaga. Alam niyo po, We tita, will. talaga ang purpose namin, bakit kami pumaloob sa politika, unang-una, mabigyan ng disenteng bahay ang bawat mga tao dito sa bayan ng Cabiao at 48, magkaroon ng professional para po maiaon sa hirap. Kasi po ako, tita, scholar din po ako ng pamilya, ng ibang tao. Kaya gusto ko, maibalik ko sa kanila yung ginawa sa akin ng ibang tao. Mabuhay po kayo, Mayor Mabuhay. Aba, tita. RBR Rivera. Yes. Thank you po, tita. Ako, napasalamat God po kami bless sa you inyo. po. Thank you. Maraming salamat, Mayor. Yamo, tuloy natin. Kaya yan. thank you very much. No? Maraming salamat sa inyo. Sana marinig ng Pangulo ng ang ating mga palakin para sa mga tao, yung magandang pangarap para sa mga tao. Ganon din po kay Nia, no? Kay Administrator Gillian, napakabait po na Yes. administrator, sobrang bait. No? Best Kaya Mayor Gillian. kami po ay nagpapasalamat at yung aming mga proposal ay kanya rin pong ini-entertain at sa kasalukuyan on process